Malaking bahagi ng Pangasinan wala pa ring supply na kuryente at internet. Dagupan City, baha pa rin. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasani, chikamin sa ating makababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Kahit nakaraan ang bagyong uwan dito sa Pangasinan, may mga binabaha pa ring lugar gaya sa Dagupan City na grabing sinalanta ng malaking daluyong. Kaya ang mga residente na malapit sa baybayin ng karagatan ay nananatili pa rin sa mga evacuation center dahil ang iba, baha pa rin ang kanilang kapaligiran na lalo pang pinalalala ng high tide. Maraming mga fish pond ang nasira kaya nakawala ang iba't ibang uri ng mga isda nilang alaga. Ang bangus kahapon ay tinitinda na lamang sa mga gilid ng kalsada sa bagsak presyo na 120 to 130 pesos kada kilo. Sa ngayon ay kinababahala pa ng mga residente ang pagdating ng tubig baha mula sa mga kabundukan ng Benguet at Cordillera na babagsak sa Sinocolan River, dadaloy sa Pantal River sa Dagupan City bago lumabas ng Lingayen Gulf na tiyak na magpapalala pa sa pagbaha. Kahapon ay nagdeklara na ng under state of calamity ang Dagupan City para magamit na ang kanilang calamity fund na pangtulong sa apektadong Dagupeño. Samantala, simula pa nung hapon ng linggo hanggang sa ngayon ay marami pang lugar dito sa Pangasinan ang wala pang supply ng kuryente at internet at dahil yan sa hagupit ng bagyong uwan na hanggang ngayon ay pahirapan pa rin sa signal ng telepono. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy.